sino yung mga nakalagay doon, hindi ko matatandaan kasi kinakailangan ko ano yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat na sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, na nandyan ngayon, so deny mo yan na hindi yan dokumento ng PDEA? Yes, Your Honor. Your Honor. Yes. Ganito, sir. Your Honor, ako naiintindihan ko si General Lasso Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang hinahawakang posisyon sa PDEA. Sa akin, wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro, it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at that time. Sino bang director nung time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Pwede naman po siyang mag-utosin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun lang natin gustong malaman kung talaga totoo You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor. Ako yun po yung in accordance with PDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, pinapunta ng opisina at pinag-execute ng affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ni Maricel Soriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng affidavit yung mga tao na yun? Hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Yung mga kasamahan niya noon na andyan pa ngayon sa PDEA
ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila funersa. Pwede pa upuin natin dito. Sino yun? Sino yung mga yun? Sinong paupuin natin? Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin. Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales, 008519 PNP, SPD, Southern Police District, as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinabmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yon, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? So ito po yung Yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, ulang-ula, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako? Para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako. Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali. Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is doon sa recruitment ng PIDEA. Dahil nga, ako po, nag-comply ako doon sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, yung ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective here. Kung ikaw PO1, nalalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, na-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PO1 ka, may lumabas sa order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating?